Hello friends! So today, ikakwento ko sa inyo kung paano ako nag-start maging VA. So ayun na nga, nag-start akong mag-try, mag-apply nung pandemic kasi nawalan kami ng work pareho ng asawa ko. Pareho kami na-lay off. Sa casino kami dati as a supervisor. And then, wala kaming backup plan. So, hindi namin naisip na mawawalan kami talaga ng work. Kasi akala namin talaga forever na kami sa ganong klase ng trabaho. So, nung time na yon, right after malaman ko na na-lay off ako, bumili agad ako ng laptop. Tapos, nagpaturo ako sa ate ko, sa pinsan ko, kasi VA siya ever since. So, sinabi niya sa akin na gumawa ako ng account sa Upwork. And then, binigay niya sa akin yung mga link ko, ano yung mga dapat kong applyan, saan ako pwede mag-apply, OLJ, LinkedIn. So, lahat in-applyan ko talaga. Kahit hindi ko alam ina-applyan ko, wala talaga akong experience at all. And then, kailangan ko kasi talaga makahanap ng work agad kasi nung time na yun, buntis pa ako. So, wala akong pinalagpas. Lahat ng Facebook communities about freelancing talaga sinalihan ko. Lahat ng group. Tapos, nood ako ng mga YouTube tutorials about freelancing, how to become a VA. So, kahit anong niche, inaral ko. Kaya lang pala, hindi pala dapat ganun. Dapat pala meron kang specific niche. So, nung time na yun, hindi ko pa alam kung ano yung niche, ano yung term na yun. So, dapat pala mag-focus ka sa isang niche mo. Tapos, yun yung a-applyan mo. Nung time na yun, na hire naman ako, kaya lang, English teacher sa mga Chinese na bata. Tapos, nung time na yon, ang hirap kasi kailangan laging naka-on yung camera mo, lagi kang naka-makeup. Tapos, kailangan mo pang mag-improvise ng mga learning materials kasi na teacher ka. So, may mga ganon. So, naisip ko, parang hindi to bagay sa akin kasi maingay yung lugar namin. So, kailangan kasi laging tahimik, laging naka-on yung camera. Eh, nung time na yun, yung mga anak ko, syempre, maiingay yun, mga bata pa yun. Pero, syempre, trinay ko pa rin. And then, while doing so, nag-aaral pa rin ako. So, nung time na yun, ang inaral ko naman, talaga, is all about social media. Specifically, Facebook marketing. So, nag-aral ako ng Facebook marketing. And then, nag-resign ako as an online teacher. Nag-focus ako sa Facebook marketing. Kaya lang nung time na yon naman, si husband, nag-put up siya ng online business. So, yung inaral ko na Facebook marketing, nagamit ko siya dun sa business namin, sa online business namin. Hindi ko siya nagamit as a VA. And then, nag-stop na muna akong maghanap ng work as a VA. Nag-focus ako sa business. Nag-focus kami sa business. And nagamit ko yung pinag-aralan ko. Tapos, nung okay na yung business, stable na siya, tinake over na siya ng family. Kaya lang seasonal kasi ang online selling eh. May season na malakas, may season na mahina. So, kailangan ko talaga ng backup plan. Hindi talaga nawala sa isip ko na hindi por kami pinagkakakitaan ka na ngayon, kailangan doon ka lang mag-focus. Hindi pala. So, dapat lagi kang merong backup plan. So, dapat lagi kang nag-aaral, lagi kang natututo. Hindi ka dapat nag-i-stop sa isang bagay. So, naisip ko na ituloy yung pagiging VA ko. Kaya lang nung time na yun, siguro mga 2022 ako nag-start ulit mag-apply, maghanap ng work. Ang hirap. Sobrang hirap. Kasi nga, wala akong experience.
So, sobrang hirap. Tapos, na-stop ako, ang Facebook marketing, nag-a-upgrade siya eh. So, hindi porke inaral ko siya ng 2020, ayun na siya ulit. Hindi. So, maraming nagbabago, maraming changes when it comes to social media na kailangan mong aralin na naman. So, may mga tools na naman na hindi mo alam. Yung mga tools na ginagamit noong 2020, hindi na siya ginagamit ngayon. So, nag-iba-iba na. So, panibagong aral na naman yung ginawa ko. At sobrang hirap makapagsabayan sa mga experience talaga. Kasi, ako, mag-i-start na naman ako sa umpisa. Tapos, nung time na yun, naghahanap naman ng mga portfolios yung mga client. So, wala akong maipakitang portfolios kasi wala pa naman ako naging experience as a social media or Facebook marketer or Facebook media buyer. So, wala akong mga ganon. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang niche. Pero nung time na yun, sobrang dami kong pinagdaan ng interview. Napakaraming rejections. So, sa mga nag-uumpisa dyan, talagang marami kayong rejections na matatanggap. Tanggapin niyo yun. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi, part yon ng paghahanap ng work. So, kailangan yung pagdaanan yung mga yon, yung mga rejections. Kasi doon kayo matututo. Lahat na yata ng questions sa interview, naaral ko na. So, nakabisado ko na yung mga tanong nila. Kasi nung una kasi ang ina-applyan ko, more on agencies, kasi nga wala akong experience. So yung mga agency lang yung nag-hire ng walang experience. So hindi pa ako naghahanap ng direct client kasi wala akong maipapakita talaga kapag direct client yung hinanap ko. So more on agencies talaga yung ina-applyan ko. And then yung mga agency kasi, kapag halimbawa na-reject ka ngayon, after 1 month, pwede ka na ulit nag-apply sa kanila. So try lang ako talaga ng try. And then, nung finally naman, hire ako, kaya lang cold caller, voice account. So, ang hirap. Kasi, more English, masakit sa panga. Kaya lang, syempre, kailangan ko talaga ng work. So, greenab ko siya. Ang mahirap kasi doon, graveyard shift. So, kahit before naman, gusto ko naman talaga ng graveyard. Kaya lang, syempre, na-stop ako ng matagal. So, nung time na yun, talaga yung adjustment ko, talagang grabe. Then, Eastern time zone kami nung time na yon. So, ang pasok ko, ang duty ko, 8 p.m. to 4 a.m. PH time. Kasi sa Eastern noon, sa US, 8 a.m. noon, 8 a.m. to 4 p.m. So, yun yung duty ko. So, graveyard. Nawalan ako ng time sa anak ko. As in, parang tulog ako lagi sa umaga. Kasi, ang stressful ng calls. Sobrang nakaka-stress ng calls. Hindi mo talaga maiiwasan na, alam mo yun, na maka-encounter ka ng mga irate customers. So, grabe talaga yung stress ko. Tapos, yung time pa na yun, na-hire ulit ako, pero cold calling ulit. So, bali 2 company na yung nag-hire sa akin. Trinay ko silang pagsabayin. Sobrang nakaka-stress talaga. As in, kasi pareho sila ng time, so pinagsabay ko sila. Yung isa kasi, kailangan kong maka 120 calls a day. So, lagi ko talagang pinagpapreno na sana voicemail yung sumagot. Kasi kapag voicemail yung sumagot, magli-leave lang ako ng message. Tapos, counted na yun as call. Tapos, doon naman sa kabila, real estate naman, cold calling. So, grabe, malala din talaga yung pressure kasi may quota. So, kailangan ko ma-meet yun. So, hindi ko kinaya. 1 buwan lang akong nag-2 company. Give up ko na yung isa. Tapos, nag-focus ako dun sa isang company. Tapos, habang nag-work ako, ang ginawa ko, dahil nga, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako magtatagal dito. Ayoko nito kasi nga sobrang nakaka-stress tapos panggabi. So, gusto kong makahanap ng work na yung walang time. Flexible yung time. Yung
Hindi ako sasabihin na, oy, mag-work ka from 8 a.m. to, yung ganon, 8 p.m. to 4 a.m. Ayoko nung ganon. So, naghanap ako ng niche na flexible time, na hawak ko yung oras ko. Nag-aral na naman ako. So, ang inaral ko ng time na yun is Amazon VA. Diba? So, kaya Amazon VA yung inaral ko kasi may napanood ako sa YouTube about selling on Amazon. So, nung time na yun, ang goal ko is mag-sell kay Amazon. Kasi pwede kang mag-sell kay Amazon kahit nasa Pilipinas ka. Yes. So, inaral ko all about Amazon. Anything about Amazon, ask me, alam ko yan. Kasi talagang inaral ko yan. So, habang nag-work ako as a cold caller, nag-aaral ako during my break time. So, kumbaga, kahit even after shift ko, as a cold caller, lahat ng YouTube tutorials, inaral ko, TikTok, lahat ng Facebook communities about Amazon, sinalihan ko. So, unti-unti, nagiging expert na ako kay Amazon. So, after 1 year ko as a cold caller, nag-resign na ako. Hindi, bago ako mag-resign, naghanap muna ako ng client. So, nakahanap naman ako agad. Kasi, kay Amazon, hindi ka hinahanapan ng portfolio. So, ang kailangan lang, galingan mo lang yung interview, pack, mga ganun. Tapos, yung mga keywords or yung mga term, meron silang mga parang mga keywords na pag nabanggit mo, pack, yun, pasok ka na kay client agad. So, abangan nyo sa mga susunod kong videos kung paano ako naging isang Amazon expert or Amazon VA. And nga pala, no, dun sa cold calling, so kilala ko pa rin yung recruiter ko dun. So, if gusto nyo ng work, pwede ko kayong i-refer as a cold caller. Or kung kay Amazon naman, nagre-refer din ako. Medyo marami-rami na rin naman ako natulungan na makahanap ng work. So, kung interested kayo, abangan nyo yung mga susunod kong vlogs about how to become an Amazon expert or Amazon VA. Bye! Dyan.